Ano ba ang Ash Wednesday? Simple lang. Ash Wednesday ay ang araw ng pagsisimula ng Kwaresma or the Season of Lent. Ito ay nangyayari 40 days bago ang Biyernes Santo or Good Friday. Ang Ash Wednesday ba ay batay sa isang paganong festival? Sino may sabi? The practice of Ash Wednesday ay nagsimula noong ika-11th century, long after Europe had been Christianized at ang mga paganong kulto ay nalimot na. Kaya hindi sa pagano ang basihan. Sa halip ito ay may basihan sa Biblia. Ang kaugalian ng paggamit ng abo bilang tanda ng penitensya at pagluluksa ay matutukoy pabalik sa lumang tipan. Sa aklat ni Jonas, ang mga tao ng Nineveh ay nagsisi sa pamamagitan ng pagsuot ng sako at abo. Jonas 3:6. At sa aklat ng Daniel, ang propeta ay nananalangin habang natatakpan ng abo bilang isang akto ng penitensya. Daniel 9:3. At lahat ng ito para sa tunay na Diyos, hindi sa kung anong paganong paniniwala. Bakit tinatawag itong Ash Wednesday? Actually, ang katawagan na Ash Wednesday ay napaka-popular na. Its official name is the Day of Ashes. It is called Ash Wednesday dahil ito ay pagsisimula ng 40 days before Good Friday. Ito ay laging nakatuon sa araw ng Miyerkules, and that is why it is called Ash Wednesday. Because on that day, ang simbahan, ang mga mananampalataya ay may marka ng abo sa kanilang mga noo na anyong krus. Bakit naman may marka ng krus ang mga noo nila? Because in the Bible, a mark on the forehead is a symbol of person's ownership. Sa pamamagitan po ng pagmarka ng kanilang mga noo with the sign of the cross, this symbolizes na ang mga tao ay kay Kristo who died on a cross. Ito ay bilang pagtulad sa espiritual na tatak o tatak na ililalagay sa isang Kristiyano sa bautismo kapag siya ay iniligtas mula sa pagkaalipin sa kasalanan at ng dyablo na ngayon ay ginagawang alipin ng katwiran at ni Kristo. Roma 6:3-18. Ito rin po ay bilang pagtulad sa paraan ng pagkakalarawan ng sinasabi sa aklat ng Apokalipsis kung saan mababasa natin ang tungkol sa malingkod ng Diyos. Ano po sinasabi dito? Revelation 7:3, do not harm the earth or the sea or the trees till we have sealed the servant of our God upon their foreheads. Ganon rin po sa Revelation 9:4, seal of God in their foreheads. Ang tatak na ito ay kabaliktaran sa mga tagasunod ng halimaw na may numerong 666 sa kanilang mga noo o mga kamay. Saan ba sa Biblia nakabatay ang tatak na krus sa noo? Ang basihan sa paglalagay ng tatak ng mga lingkod ng Diyos para sa kanilang proteksyon sa aklat ng Revelation ay isang paghalintulad ng pangyayari sa aklat ni Ezekiel, kung saan nakita rin ni Ezekiel ang pagtatatak ng isang marka sa mga lingkod ng Diyos para sa kanilang proteksyon. Ano po ang nakalagay? Ezekiel 9:4, and Yahweh said to him, go all through the city, all through Jerusalem, and mark a cross on the foreheads of all who grieve and lament over all the loathsome practices in it. Malinaw po ng ginamit na Hebrew alphabet ay Tav, na ang simbolo naman ito sa ancient Hebrew ay cross. Kaya ang marka sa noo ay malinaw na may batayan sa Biblia. At ito ay ginagawa noon para sa mga tao ng Diyos at patuloy pa rin na ginagawang marka para sa mga maliligtas. So sana po nakatulong po ang ating video na ginagawa at sana po ay nasagot po ang mga katanungan natin na nagbibigay sa atin ng pag-aalinlangan sa ating pananampalataya. Kaya mga ka-curious, ibahagi nyo rin po ang video na ito upang mas malawak pang maabot nito at mas marami pa ang matulungan ito. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming salamat. Sa inyo na nag-send ng stars, maraming salamat po. Gagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating munting page at of course sa mga pinaplano pa po natin mga corporal works of mercy na pwede po nating mapagbahagian. At mga kapatid, available na rin po ang ating Curious merchandise na kung saan makakapili po kayo ng iba't ibang designs na angkop po sa mga nais ninyo, sa mga community na kinabibilangan ninyo, at sa debosyon na ipinapalagaan po ninyo bilang mananampalatayang Katoliko. At kasama po sa Mr. Curious merchandise na makukuha po ninyo ay itong ating t-shirt, meron tayong tumbler, and of course cup na magagamit po ninyo sa tuwing nag-aaral po kayo o madadala po ninyo sa inyong mga trabaho. Again, sa ating Mr. Curious merchandise, bahagi po ng ating kikitain dito ay ating itutulong sa ongoing
project na meeting hall doon sa Kalinog, Iloilo, na kung saan ito ay pagdadausan ng malaking gatherings or formation para sa mga kapatid po natin na may devotion sa Divine Mercy. At kung isa po kayo sa mga nais maranasan ang awa ng Diyos, maaari po kayo makipagsangguni o mag-participate sa ating isinasagawang formation doon sa Divine Mercy, Kalinog, Iloilo. So ayan, maaari nyo po ako makontak sa aking personal Facebook page, Dan Soberio, na kung saan directly makakapag-message po kayo patungkol po sa ating Curious Merchandise. So sana suportahan po natin ito upang mas mapalawak pa natin ang ating ginagawang evangelization. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan.